Ang kwento ni Abraham ay hindi lamang isang Bible story. Isa itong kwento ng pananampalataya, pagsunod, paghihintay, at pagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita nito na kahit ordinaryong tao pwedeng gamitin ng Diyos para sa isang extraordinary plano. Si Abraham ay unang tinawag na Abram, nakatira sa Ur of the Chaldeans, isang lugar na komportable, pamilyar at ligtas. May pamilya siya, may kabuhayan, at may maayos na buhay. Isang araw, sabi ng Diyos sa kanya, "Umalis ka sa iyong bayan, sa iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, at pinapapunta kung saan gagawing isang dakilang bansa at pagpapalain ng Diyos." Imagine, walang detalyadong plano at walang assurance kung ano ang mangyayari. Pero sumunod siya sa Diyos. 75 taon na si Abraham noon, iniwan niya ang lahat ng meron siya. Hindi alam kung ano ang magiging kalagayan. Pero ang alam niya kung sino ang kanyang sinusunod. Dito natin matutunan na ang pananampalataya ay hindi palaging may kasamang kasiguruhan. Minsan, ang faith ay lakas ng loob na magtiwala sa Diyos. Kahit hindi malinaw ang bukas. Habang naglalakbay si Abraham patungo sa Kanaan, marami siyang pinagdaanan, mga takot, gutom, peligro at mga maling desisyon. May mga pagkakataong nagkulang ang kanyang pananampalataya. Tulad ng nagsinungaling siya tungkol kay Sarah dahil sa takot. Kahit nagkamali siya, hindi siya iniwan ng Diyos. Ipinapakita nito na ang mga pangako ng Diyos ay hindi nakabase sa ating pagiging perpekto. Isa sa pinakamalaking pangako ng Diyos kay Abraham ay magiging ama siya ng maraming bansa. Ang kanyang lahi ay magiging kasindami ng mga bituin sa langit. Ngunit si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah ay walang anak. Taon ang lumipas, dekada ang lumipas, at parang lalong naging imposible ang pangako. Ang paghihintay ay isa sa pinakamahirap na pagsubok ng pananampalataya. Hindi lang araw o buwan ang hinintay ni Abraham, kundi 25 taon. Sa panahon ng paghihintay, natutunan ni Abraham ang mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Natuklasan niya na ang timing ng Diyos ay hindi katulad ng timing ng tao. Na tila kapag na-delayed ang sagot ng Diyos, hindi ibig sabihin na tinanggihan na tayo. Minsan, hinahanda lang niya tayo. Pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abram at ginawa itong Abraham na ang ibig sabihin ay ama ng maraming bansa. Isipin mong wala pang anak noon si Abraham, pero tinawag na siya ng Diyos ayon sa kanyang magiging kinabukasan. Ganito kumilos ang Diyos. Hindi niya tayo tinatawag base sa kung nasaan tayo ngayon, kundi base kung ano ang kanyang plano para sa atin. Sa tamang panahon ng Diyos, ipinanganak si Isaac, ang anak ng pangako, gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Pero, hindi dito nagtatapos ang pagsubok kay Abraham. Dahil hiniling ng Diyos kay Abraham
na ialay si Isaac bilang handog. Ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Abraham. Kailangan niyang isuko ang anak na matagal na niyang hinintay. Masakit, nakakatakot, at parang hindi makatarungan. Pero sumunod pa rin si Abraham. Ipinakita ni Abraham na ang tunay na pananampalataya ay handang magtiwala sa Diyos. Kahit hindi natin maintindihan ang pamamaraan niya. Sa huling sandali, pinigil ng Diyos ang kamay ni Abraham. Sa halip, nagbigay ang Diyos ng isang handog na kapalit. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Ang kwento ni Abraham ay paalaala sa atin ngayon. Kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi niya hinihingi ang agad na ating pagsagot, kundi ang hinihingi niya ay ang ating pagsunod. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay, alalahanin mo si Abraham. Kung ikaw ay natatakot sumunod, alalahanin mo ang pananampalataya niya. Ang Diyos na tumupad sa pangako ni Abraham ay siya pa rin Diyos na gumagawa at tumutupad ng mga pangako. Ngayon, magtiwala, maghintay, at sumunod. Dahil ang plano ng Diyos ay laging mas dakila kaysa sa ating naiisip.